Alam po. Ang girls, napaisip kung ano ang nangyayari. Oh, ano to? Kuya, ano to? What? Sino ba kaya kalahin? Bakit ang daming plot twist na nangyayari dito? The breakup that we didn't see coming. Hanggang sa oras nga na itatakda ni Kuya ay hindi maaaring magkita o mag-usap ang mga boys at girls. Ano nga ba ang mas malalim na dahilan sa hakbang na ito ni Kuya? Yan ang ating aalamin. Hello Philippines and hello world! Kasabay ng paghiwalay ng mga boys at girls ay siya namang pagbabalik ng isa sa mga collab housemates ni Kuya. Ang tanong, ano ang magiging papel niya sa dadatnan niyang magkahiwalay na housemates? Pilipinas at Team Online, narito ang kwento. Habang magkahiwalay ang boys at girls, kausap na ni Kuya ang kanyang bisita. Hi, Kuya! Maligayang pagbabalik sa bahay ko. Kamusta ka, Shuvi? Kuya, actually, I'm very excited kasi ano to yung mga kabataang Pinoy. So, I feel like I am the most charis. Grabe, pagsabi talaga na babalik ako ng PBB, sabi ko talaga, oh my gosh, free my schedule. Nax, may schedule na. Iba rin. Kuya, parang dati-dati dito lang din naman kami. Tapos ngayon nandito na ako. Pero you know what? I'm a changed woman now. Kwentuhan mo ko. Malaki yung pagbabago. Siyempre, pagpasok ko nun, kuya, ano pa, limitado pa yung finances ko niya. Parang last stroke pa tong PBB, kuya, kung pagpapatuloy ko ba yung pag-artista. Tapos paglabas ko, kuya, as in, kuya, hindi mo talaga ma-i-imagine, kuya. Promise, sobrang bilis. Bilis, grabe. Oh my gosh. Basta marami pong dumating na blessings, kuya. Alam niyo ba, kuya, may bago na akong car. Basta malaki, 7-seaters. Nakabili na po ako ng bahay. Congratulations! Alam ko, matagal mong ipinangarap yan para sa pamilya mo. Grabe, kuya. Mas lumaki na yung ano nila, hinihingi nilang allowance. Hindi, joke lang. Hindi, masaya. Araw-araw po nagpapasalamat sa akin yung parents ko. Shuvi, sa lahat ng naabot mo at tuloy na aabutin, gusto kong malaman mo, ipinagmamalaki kita. I am very proud of you, Shuvi. Thank you, kuya! I love you. Dahil ibibigay mo ang iyong oras, pagmamalasakit at atensyon sa aking mga housemates. Sigurado ako, you will also make an impact sa buhay nila. At sana mula sa isang ate sa Cebu, sana maging ate ka rin sa loob ng bahay ko. Sa kasalukuyan, pinaghiwalay ko ang mga housemates. Magkakasama ang mga girls at magkakasama ang mga boys. At hinding-hindi pwedeng mag-usap at magkita ang dalawang grupo. At nandyan ka para siguraduhin ito dahil ikaw lamang ang nakakatawid sa dalawang grupo. Ay, okay po, kuya. Ipapaalala ko sa iyo, bawal ang news mula sa outside world. Kundi i-evict kita. Okay, kuya. Challenge accepted. Tuhan ng girls, Kasi daw kasi... Oh my God! Oh my God! Hello, I'm Shuvi. Yes, hello. Ay, hello, ang ganda mo, Lela. Blooming. Ang ganda mo, Lela. Ang bango niya. Hello, Crystal and Shuvi. Ay, hindi nila okay. Si Shuvi pala ako. Galing ako sa last season. Okay, sama ka niyo. Gusto nga rin po namin mag-girls time po talaga. And dumagdag pa po si Ate Shuvi. So, mas masaya po, mas nadagdagan po kaming girls. Kumusta naman kayong lahat dito? Nababaliw na ako! Bakit nababaliw? And sobrang saya, kuya, kasi kahit sa labas, close po talaga kami ni Ate Shuvi. So, seeing her inside, kuya, sobrang refreshing. Guys, may mga violations ba kayo, guys? Yes! Ako Ako po yung may makatapos. pinakamataas. Ako din yung pinakamataas. Talaga po?
Ilan ba yung nations mo na? Mga nasa 20 lang, 20. All in all? Parang sa akin. Pala, sobrang deserve na. Oo nga. Yung Grabe, bitas yung namin recap namin this week. Bakit hindi nyo nabasa yung rule book? Pasaway na. Sobrang Sa Zelda po kami. Pero ang learnings kasi doon, ito kasing bahay, may isa din siyang rules. In the end, it's our responsibility to follow the rules. Ang hirap. Energy niya po nakakaawa, kuya. So parang di naman namin na-feel na nawala yung boys. Masaya po, masaya. Ang fairness sa inyo, gusto ko makilala yung mga lalaki nyo. Wala naman sa dugo. Tayo maingay. Matapos makilala ni Shuvi ang girls, dumiretso naman siya sa loob ng bahay para makilala ang boys. Wow, may Christmas tree. I'm super glad na pumasok si Shuvi. Feeling ko makakatulong po talaga po sa akin mentally, and she's that perfect person. Somebody I really trust in the outside world and now in here. Linis kami po. Linis. Ay, Miguel. Si Shuvi nakipagkwentuhan din sa mga boys. Kumusta naman kayo? Ate, nagtataka kami. Bakit kami pinaghiwalay? Oo nga to. Ano sa tingin niyo yung rason? Hindi ko masyadong boys sa Isa't girls. isa? Bakit may na-miss ka na ba doon? Hindi, ito, tsaka ito. Sino ba na-miss mo doon? Rim. Tsaka si Anton. Ashley, ate. Ano? Masyadong sinabi talaga. Siyempre, ate. Sino yung miss mo? Sabihin mo na, friend. Sabihin mo na! Si Princess. Atake. Kaya siguro kayo pinaghiwalay kasi masyado na kayong close. Si Shuvi tuloy lang ang pagchacha para mapanatiling magkahiwalay ang boys at girls. Open ba yan? Paano kayo lalabas dyan? Makalabas po kami, G. Opo. Okay, labas tayo. Kasi kumakain yung girls eh. Pwede ba? Oo, kasi hindi kayo pwede. Sorry guys. May pamahit ko siya. Pamahit. Gabi, maglilinis ka. Nang masolo na ng girls at ni Shuvi ang kitchen, may napansin ang mga ito. Ang linis! Wow! Ay, akala ko kayo alam nyo. Talaga? Ang linis kayo. Na-shock nga ako. Ang linis. Hindi talaga malinis. Saka tingnan mo, as in, nakalabas pa dito na Oh, baka nga, you're better off separated. Aaminin ko po, kuya, nung nawala yung boys, parang may kulang, kuya. Parang kulang ng kulit, ganun. So, nung pumasok po si Ate Shuvi, parang napalitan niya yung kulit na binibigay ng boys. Kasi yung energy talaga ni Ate Shuvi, sobrang taas, kuya. Matapos makakain ng lahat, inasikaso naman ni Shuvi ang magkahiwalay na pagligo ng girls and boys. Okay natin to. Okay, boys, pasok na. Okay po. Yeah, so you may Yo, brother. remain in the room and then wait for my Oh, yeah. order. Yes. Siguro na aligaga lang kasi pagabi na eh. So anong oras sila matutulog? Tapos nakaligo na ba ang lahat? So, ready na kayo matulog pagkatapos. Sino nang next maliligo? Lahat maliligo. Pagkatapos makaligo ng girls at makapasok ng bedroom nila, Puso ko. Muna kayo sa labas. Paano maliga? Go. Bawal muna kayo dito sa bedroom. Mga basket niyo. Nakakatulong po talaga si Ate Shuvi sa aming hamon ngayon kasi siya po yung nag-aasikaso sa mga placements ng girls and boys, and siya po yung nagsasabi kung pwede kami mag-shower. Ako yung bantay dito eh. Bawal talaga. Anong nararamdaman niyo? Hindi kayo makapag-good night sa girls? Okay lang kayo? Okay lang. Okay lang po. Rave. ilang saglit pa magkahiwalay na niyang pinaghandang matulog ang boys and girls. Girls, pasok na kayo sa bedroom. Okay, very good girls. Ay, pamatulog pa, matawag pa. Pero pasok
muna kayo ng bedroom, tapos papapasukin ko sila. Guys, hindi kakausapin yung girls ha. Wag mag-communicate. Any form of communication. Yes po. Good night. Good night. Good night. Hey, my bed, bro. Yes. Thank you, ate. Okay, thank you for waiting. You may come in. Thank you so much. Yes. Good night po. Kinaumagahan sa bahay ni Kuya. Maya-maya sa kalagitnaan ng araw, si Shuvi may naitanong sa mga girl. Girls, I have a question. Bakit kayo sa tingin niyo pinag-iwalay kayo ni Kuya? May mga unresolved issues ba kayo? May mga ba kayo, tampo ba kayo sa guys? Or may mga nararamdaman ba kayo sa mga jokes nila? Yeah, actually po. Si kanino? All the guys po. To be honest. Sometimes po kasi may mga jokes sila in front of girls na green jokes, mga ganun. Okay, that explains everything. Sige, sabihin niyo pa sa akin para feel ko ito na yun. Ano ba yung mga tampo niya sa guys? Actually, hindi naman po siya Tampo. tampo. It's like a concern lang po. Kasi not all people here inside the house po talagang magigets yung mga jokes nila. Ano ba nangyari before? Feeling ko dahil din talaga sa jokes. Kasi, like, hindi lang naman yung instances na nangyari sa kanila. Pero, parang every time na din na mag-joke time sila. Like, Mr. White, yung mga questions nila, parang medyo pang-green joke. Pang-green questions, double meaning na yung... Pati mga kanta nila. Ano ba yung mga jokes? Basta, it's inappropriate. Double meaning jokes. Double meaning. Susunod, Nung time na yun, sabi ni Inigo, "Yo, look at Carmel!" Tapos ako parang, "You're looking at my ass?" Pero, like, honestly, it's so disgusting. I know. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Interlinked minds. Mula sa mga kapuso, Heath, Lee. Mula sa mga kapamilya, Fred, Inigo. Sinong kapuso at kapamilya ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. PBB Celebrity Collab Edition. It's sa nagaganap na botohan as of 5 p.m. bago pa man nga pumasok si Shuvi, ang girls napag-usapan na ang kanilang obserbasyon sa boys. Kahapon nagkakwentuhan si Inigo saka si Miguel. And then, may pinag-uusapan sila, tawa sila ng tawa. And then, lumapit ako, sabi ko, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Sabi ni Inigo sa akin, the gyat? Sabi ko, ngayon, napagtanto ko na okay. Kasi nung time na gumaganon ako, I mean, okay lang naman. But kasi nagpalitan kami ni Miguel. Yung pacing kasi ni Miguel sa likod mo, talaga mabilis yung lakad niya. Ako nakaganon ako. Kasi ang sakit na talaga nito. Ang sakit gumanon. Ganon ka. Diba? So ako humahawak. Nung time na yon, sabi ni Inigo, "Yo, look at Carmel." Tapos ako parang, "You're looking at me." Pero, like, honestly, it's so disgusting. I know. It's disgusting. It is. Like, Wait, si Inigo sumigaw nun? Hindi, narinig ko lang, "Yo, look at Carmel." Sabi niya ganun. Ako parang, ha? Paano Tapos narinig ko rin yun? Ganito kasi, ganito. Yung pacing nga ng paglakad niya, ganon. So ako gumaganon ako, nag-shake siya ng ganon. Oo! Dude, that's so disgusting. I know. So disgusting. It is. And I also noticed, like, they make a lot of inappropriate jokes. Remember, naglaro tayo ng mafia, yes, like the other day? Then nakatinginan tayo and you're like, that's very disrespectful. Ano kasi yung word? Ito ba yung naglaro tayo? Yeah. Like, bro, you guys are grown adults. Super freaky, bro. Yeah. Yeah, they're so, like, they make a lot of inappropriate jokes. I think because all boys tolerate it sa bedroom nila.
They all tolerate. And of course, ito din, kasi siya pinakamatanda. Situations nga, says a lot about himself. Matapos mag-usap ng mga girls, kapansin-pansin ang kanilang pagkailang at pananahimik nang makasama nila ang boys sa living room. What did he say? Who votes for Lee? No, it's Clifford. Who votes for Clifford? You're gonna vote for Clifford? Who's votes for Clifford? Okay, nice, Lee. Lee. Si Lee agad napansin ang pagbabago sa mga girls. Caramel lang, pati si Crystal medyo na ano lang. They're a little serious today. Maybe it's because of nominations and the fact that we can't talk about it. Or it's just today. Sana magbago bukas. Pag hindi pa rin nagbago bukas, something's... Saan nga kaya hahantong ang issue ng inappropriate jokes ng mga boys na hindi nagustuhan ng mga girls? At paano kaya makakatulong ang ating house guest na si Shuvi sa pagresolba ng issue na ito? Yan ang ating aabangan. Samantala, bago pa man ang mga seryosong issue, isang task ang ibinigay ni Kuya sa kanyang mga housemates na sinusubok ang galing nila sa rap. Kung ano ito, break it down. Sa pagsisimula ng linggo, isang masarap na special task ang ibinigay ni Kuya para sa ilang housemates. Housemates, dalawang teams ang rektang haharap sa 555 Tuna sa rap battle. Ang Team Afritada and Team Spicy Caldereta. Ipamalas ang inyong pagkamalikhain para makagawa ng rap verse gamit ang 5 salitang mabubunot ninyo. Upang mas lalong may pakita ang takam with 555 Tuna. Ang team na may mas matunog at mas madating na rap verse ay magkakaroon ng regalo mula sa 555 Tuna. Rekta agad sa ensayo ang bawat team. 555 Tuna, pag nirekta sa kanin, kayo'y mapapatino. Pero oops, teka lang. Hindi lang pa isang tao, malasado at magsalo-salo. Housemates, simulan na natin ang nakakatakam na sa rap battle. 555 Tuna, sa puso ko siya yung una. Hindi na kailangan ng kutsara. Ang bango parang kaldereta. Caldereta! Kalemi spicy na kukumpleto sa inyong tuna. Kaya ako sa inyo, kayo ay humintuna! Ayan po yung naging strategy po namin, Kuya. Lagay din po talaga ng beat. Spicy Caldereta, wala naman kayong kaya! Kumapapunalo sa amin! 555 Tuna, pag nirekta sa kanin, bawal ang mga inggitin. Masyadong masarap kaya sa bawat handa nito'y sarap! Na-prove namin sarili namin na batak din pala kaming mag-rap. 555 Tuna, kaya kami pogi, macho. Napakasaya. Grabe, sinulit talaga namin yung experience yun, Kuya. 555 Tuna, adobo, yan ang aming paborito. Hindi lang pang isang tao, kundi pang salo-salo! Ginamit ko po talaga yung mga words din po, Kuya, na kung ano lang po talaga yung nag-rhyme. Uy, Ashley, alam bang excited akong kumain tayo ng 555 Tuna? Makasama ka lang kasi, sapat na. Paano pa kaya pag may 555 Tuna, tapos kasama pa natin ating pamilya? Alam mo, pag nangyari yun, ay nako, tapos na. Congratulations, Team Afritada! Rektang sarap at takam ang feels ng sa rap battle nyo. Dahil dyan, tanggapin nyo ang regalo from 555 Tuna. Uy, ang dami po! Naghihintay po talaga ako, Kuya, dun sa regalo po namin talaga, Kuya. And ang ina-expect ko po talaga, Kuya, yung 555 Tuna po, Kuya, na iba-iba pong flavors po, Kuya. Oh my God! Grabe! Grabe yung Cheers! 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 Big bite! Sisig. Sisig, hindi ka magsisisi. Wala ka nang iisipin! Rekta na sa kanin! Maraming salamat! 555 Tuna! Abangan bukas! Yun lang yung gusto namin dito is for guys to not objectify us. Sorry. Diba? Sorry, Carmel. For sure, that's okay. Sorry, Carmel. We're talking about the thing sa lahat ng girls. So sinabi namin na it's better if we guys just talk about it. I wasn't really thinking about my words. The impact versus I wasn't really thinking about impact ng joke ko. I changed a lot of things. Siyempre, kinakapa ko rin sarili ko moving towards everyday. Siyempre, di naman ako perfect. Tsaka, sa labas talaga, kulokoy ako eh. Pero may respeto ako sa babae. Yun yung unang-una. And we are disappointed. It's not
a kabataang Pinoy should do. As a gentleman, I should have known better, kuya. Kung nga alam ba't nga amin pinagpapatuloy yung mga ganun jokes eh. That's on me. I admit that I did say a joke that was inappropriate and I'm so sorry. Para sa iyong susunod na task, ikaw ang magiging host ng isang talk show. Unang katanungan, bakit ba nasanay na kayo sa mga ganong klaseng biro? After I fix myself, after I lock in for myself, hindi na mangyayari yung mga bagay na ganun. I really miss my mom. Yung time na di ko alam kung tama na ba nagagawa ko or mali. Pagka nakausap ko siya, nakukuha ko kaagad sa kanya yung I'm fine.